Ang kapal ng mukha niya, talagang wala siyang pakialam, tataluhin niya, susundin niya, hihigupin niya utot ni Marcos hanggang kaduluduluhan. Ginawa niya yun. And yet, sinipa siya. Kasi ito ikikwento ko sa inyo ito. May nagsabi talaga sa akin, Office of the President. Di nila alam kasi may mga naiwan pa mga Duterte, dyan. Ang nagdidikta daw talaga sa gobyerno ngayon, alam nyo kung sino? Gusto nyo malaman? Ito, kwento lang sa akin to. Ang nagdidikta daw talaga ng paano tumatakbo ang gobyerno sa Pilipinas, walang iba kundi ang mga Rimulya. And if you would look at the situations and circumstances, kasi ganyan tayo eh. Pag may naririnig tayong chismis, titignan mo yung circumstances kung totoo ba. Yung ginawa kay Torre at ginagawa kay Torre ay isang indikasyon na talagang kontrolado ng mga Rimulya ang utak ni Marcos. Galit tayo kay Torre. Pero ang katotohanan, si Torre lang talaga ang may na sumunod sa utos ni Marcos na hulihin si Duterte. Wala. Na yung kwento-kwentuhan nun, walang gustong humuli kay Pangulong Duterte nun. And only Torre did that. Yun lang yung parabagang, hindi good side I mean, yun yung bagay na matindi sa kanya. Ang kapal ng mukha niya, talagang wala siyang pakialam, tataluhin niya, susundin niya, hihigupin niya utot ni Marcos hanggang kaduluduluhan. Ginawa niya yun. And yet, sinipa siya. Sino sumipa sa kanya? Sino ba nakaaway niya? Si John Vic, walang iba. Ngayon, pinaglalaruan siya. Ginawa siyang MMDA, ginawa siyang spokes. Mantakin mo, ginawa kang spokes. PNP chief ka, ina. Ikaw ang pinakamataas sa PNP ngayon, spokesperson ka ng MMDA. Ginagawa kang Sino pa bang gagawa nun kung hindi yung hindi mo sinunod na si Rimulya? Diba? Ganong katindi, Brad. Ganon ang power ng mga Rimulya. Kaya nga yung gagawin kay Bong Revilla ngayon, dahil utos siya ng mga Rimulya. Pag kayo taga Cavite, alam nyo yan. Ramdam nyo yung wala na kasi sa Cavite ngayon, ang mga Rimulya, pinis na. Siyempre, si John Vic tatakbo na national. Kaya nagpapapitsang si Ombudsman Boying. Ayan, fixed term yan. So lalagpas ng 2028 yan. I think after 2028, may 3 to 4 years pa siya as ombudsman. So wala talagang naiwan sa Cavite. Dating nag-aaway yung Revilla at Rimulya sa Cavite. Pero nung nag-usap sila, gumawa pa nga ng sariling distrito itong mga Rimulya para sila ay maging congressman kasi hindi nila kaya mga Revilla. Maganda ang ginagawa ng mga Revilla sa Cavite. Ngayon, yung anak nila na mahinang nila lang, parang tutoy, parang hindi ito yung nakulong walang kwenta, mahina. Para lumakas, kailangan nilang pahinain ng mga Revilla. Kaya nga, sabi ko sa inyo, after ni Bong Revilla, ang isusunod ay yung mga anak niya. Yan ang mangyayari dyan. Isusunod nila dyan yung mga anak niya.